Madali akong maglakad kaya nakalayo ako sa kanya. Habang naglalakad ako ay biglang may bumusina na naman sa akin. Nang lingunin ko ito ay hindi yun sasakyan ni Aaron. Masyadong luma ang huminto sa aking tabi. Bumaba ang bintana nito at isang lalaki ang nasilayan ko. Hindi gaanong gwapo at mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Miss, bakit nga ba naglalakad ka lang? Sayang naman kung maglalakad ka lang. Sa ganda ng outfit mo. Halika, sakay ka na. Ihatid na kita. Sabi nito. Tinasan ko lang ito ng kilay. Naglakad na muli ako. Dadma ko ang lalaking namimilit na pasakayin ako. May sakay na. Ang init oh. Mangingitim ka kapag hindi ka pa sumakay. Sigaw muli nito. Hindi ko nalang pinansin. Ngunit ang nakaagaw sa aking pansin ay ang isang tunog na tila nagbanggaan. Malakas na busina ang narinig ko kaya napalingon na naman ako sa sasakyan na kanina pa nakasunod sa akin. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makitang binubundol ng sasakyan ni Aaron ang sasakyan ng lalaking nakasunod sa akin. Ano ba problema ng taong to? Galit na sigaw ng lalaki kaya rinig na rinig ko dahil magkalapit lang ang pagitan namin. Nasa gilid siya ng kalsada. Napawang ang labi ko nang muling banggain ng kotse ni Aaron ang lumang kotse na ito. Aaron, anong ginagawa mo? Sa isip-isip ko, napatakip muli ako sa aking bibig nang muling banggain na naman ni Aaron ang kotse. Sira-sira na ang likuran nito, samantalang konting galos lang ang natatamo ng harapan ng kotse ni Aaron. Naghahanap ba ng away ang lalaking ito? Bakit niya naman binubundol ang kotse na lalaking sumusunod sa akin? Lumabas ang lalaki mula sa lumang kotse at galit na lumapit sa kinaroroonan ng sasakyan ni Aaron. Ngunit inalisan lang ito ni Aaron. Ako naman ay naglakad na lang. Siguradong mapupulis nang wala sa oras sa Aaron. Tinakbuhan niya lang yung binangga niyang kotse. Anong trip niya? Galit na galit tuloy ang lalaki. Tumigil ang sasakyan ni Aaron at tila hinintay ako. Nang marating ko ang kotse ni Aaron ay binaba nito ang tinted window. Ali! Karen! Sigaw niya. Hindi ko pa rin ito pinansin. Pagkatapos niyang maghanap ng away, idadamay pa niya ako. Ali! What the hell? I said Karen! Muli ay sigaw niya. Galit na ang boses niya. Binuksan nito ang pinto ng kotse niya at saka lumabas. Nilapitan niya kaagad ako at tinatak papasok sa kotse niya. Nang makapasok ay sinamaan ko kaagad siya ng tingin. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo sinasagasaan na lang yung kotse? I just gave him a lesson. Anyone can bump into me. But as long as when it comes to you, even if he's the president's son, I won't let him pass. I can only pay for the damage to his rotten car. Pagmamayabang nito, ang yabang mo, hindi lahat nababayaran ng pera, Aaron Anderson. Sabi ko sa kanya, paano kung nagsumbong na sa pulis sa lalaking yun? Sinira mo ang kotse niya kaya malamang sa ngayon, nakapagsumbong na iyon. I don't care, Ali. He tried to force you to ride in his rotten car. How do you think I will feel, ha? Dapat lang sa kanya yun. He deserves it. Ano nga bang nararamdaman mo? Nakapaghiwalay ka ng kwarto sa akin. Iniiwasan mo rin ako tapos ngayon sobrang possessive mo. Ano ba talaga, Aaron? Pinaglalaroan mo ba ako? Inis na tanong ko sa kanya. Inihinto niya sa tabi ang kotse. Iniisip mo ba na marumi akong babae kaya ayaw mong tumabi sa akin? Iniisip mo bang sa loob na 5 taon ay kung sino-sino lalaki na lang ang pinapatulan ko? Ganun ba? Iniisip mo rin ba na may nangyari sa amin ni Dane? Napaus ang boses ko na itananong iyon sa kanya. Hindi siya nakasagot. Alam mo, sa loob ng 5 taon wala akong ibang pinagbigyan ng pagkababae ko. Sa dami kong manliligaw ni isa wala akong sinagot. Alam mo kung bakit? Dahil kahit na nung isip ko noon na masama kang tao, ikaw at ikaw pa rin ang minamahal ko. Kahit galit ako sa'yo, ikaw pa rin ang tinitibok nito. Turo ko sa dibdib ko. Ngayon, kung ayaw mong maniwala, tanga ka na. Sigaw ko sa kanyang pagmumuka. Ngunit bigla niya akong niyakap at hindi ko inaasahan nang bigla niya akong siilin ng halik sa labi. Shhh! Pagkatapos ng halik ay niyakap niya ako ng mahigpit. Enough, Ali. I don't want to see you crying. He whispered to me. Humawalay ako sa pagkakayakap niya. Bahagya ko siyang itinulak. Ayaw mo kung makita na umiiyak pero sinasaktan mo ko. Hinayaan mo kung matulog kagabi na puno ng sama ng loob. Inis na sabi ko. No, I'm sorry. I'm really sorry. Muli sambit niya at saka muli inangkin ang aking mga labi. Niyakap niya rin ako ng mahigpit pagkatapos ay muling hinalikan sa aking noo. I'm sorry. I just can't accept that Rosie was the one who helped you before. Ilang araw kong pinag-isipan na lahat.
Pinasama ko pa ang loob mo. I'm sorry, wife. I'm really, really sorry. Pinipilit ko naman ang sarili kong intindihin ka, but it takes time to realize everything. Ngayon tanggap ko na. Tanggap ko nang si Rosa tumulong sa'yo at naniniwala kong wala kayong relasyon. Nagtatampo lang siguro ako cause I can't accept that I'm the husband, but I wasn't by your side when I should have been the one to help you. I should have been the one by your side at that time. He filled my face with kisses after saying those words. Hinaplos niya na naman ang bewang ko. Pinagdikit naming dalawang aming mga noo at saka namin tinitigan ng isa't isa. Nakatingin na siya ngayon sa mga labi ko. Hindi na ako nagulat pa na sa ilin niyang muli ng halik ang aking labi. Halik na mapusok. Halik na umaalab. Parang hinahabol ang bawat paghagod ng labi niya sa aking labi. I miss your lips so much, wife. Mas pinagbuti pa nito ang paghalik sa akin. Mas lalo pa akong inilapit sa kanyang katawan. Namalayan ko na lang na nasa mga hita ko ng kanyang mga kamay. Humahaplos at naghahanap ng daan para mahaplos iyon. Tinaas niya ang dress ko. Mas lalong naging mabilis ang paggalaw at paghaplos ng mga kamay ni Aaron. Aaron! Saway ko. Pinigilan ko ang kamay niya. Nagkatinginan kaming dalawa. Don't blame me. Sabik na sabik lang ako sa'yo. Hinihingal na sabi niya tsaka muling ginangkin ang labi ko. Aaron! Muling protesta ko sa gitna ng paghahalikan namin. What? Hinihingal pa rin na tanong niya. Nasa kalsada tayo at saka balilit na tayo sa ubi ko. Mamaya na lang gabi. Kagat labi na sabi ko sa kanya. Your ubi can wait. I miss you so much, Ali. Pagbigyan mo na ako, please. Nang marinig ang please niya, hindi ko na matanggihan pa ang mapang-akit na boss niya. Napatango na lamang ako at nagpaubaya sa kanya. Ngunit ganoon na lamang ang pagkadismaya namin nang makarinig kami ng pagkatok sa bintana ng kanyang kotse. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig iyon at makita ang isang enforcer na kumakatok sa bintana ng kotse ni Aaron. Aaron! Sambit ko. Kinakabahan akong bigla. Baka kasi nakita kami sa loob. Damn. Tinatamad na umalis sa Aaron sa pagkakadagan sa akin. Ako naman ay binalik at sinuot ko kaagad ang panties ko. Makikita ba tayo dito sa loob? Tanong ko sa kanya. No, he doesn't see us in here. Don't worry, I'll take care of it. There was no fear on his face. Aren't you scared at all? I asked him. Why should be afraid? Ali, we're not doing anything bad. We're having sex, and that's legal. I'm not afraid of anything except one. Ano? Tanong ko sa kanya. If I lose you. Kinandatan niya kaagad ako. Hindi ko naman napigilan ang matawa na lang dahil sa kakornihan niya. Nang masiguradong maayos na ang lahat, sa akin ay ibinaba niya ang tinted window ng kanyang kotse. Yes? Tanong ni Aaron. Tumikim pa siya pagkatapos. Excuse me, boss. May nakapagsumbong kasi sa amin, isang may-ari ng kotse. Binundol mo raw ito ng binundol hanggang sa basirang kanyang kotse. Ito ang binigay niya sa aming plate number. Yes, ako nga. Confident na sagot ni Aaron. Nakapagsumbong na pala kaagad yung lalaki may-ari ng kotse na binundol ni Aaron. Ang lalaking ito hindi man lang natakot. Kung maaari sumama kayo sa amin sa police station at pag-usapan na nangyari. Paanyaya ng police kay Aaron. Naku, I will take my wife to her OB first. Then I will go to the police station. Don't worry, I won't run away. Maybe, you know me? I will take care of all the damage. Relax na relax pa na sabi ni Aaron. Kilala kita, boss. Sige, boss. Aasahan namin ang pagsunod niyo. Kaagad naman pumayag ang pulis sa hiningin pabor ni Aaron. Sino nga ba naman ang hindi papayag kung kilala nila sa Aaron? Pinalis kami ng mga pulis at katulad nga ng sinabi ni Aaron sa mga ito, dinala niya ako sa aking OB. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa police station. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Nag-aalalang tanong ko. He deserves it. Ang kapal na mukha niyang bastusin ka. Sagot niya pero seryoso pa rin sa pagmamaneho. Hindi niya naman ako binastos. Hindi pa, pero malapit na. Alam ko mga lalaking ganyan, Ali. Hindi ba't pinipilit kanyang pasakayin? Oo. Umiiling na lamang siya at saka hindi na muli nagsalita. Nang makarating sa police station, wala man lang akong nakikitang kaba mula kay Aaron. Habang ako'y kabadong-kabado na. Mauna ka na umuwi, tatawagan ko ang family driver na sunduin ka. Sabi niya sa akin. Hinawakan ko kaagad ang wrist niya. Hindi na. Gusto ko nandito ako sa tabi mo. Sagot ko. But I know, you're nervous. Baka makakasama sa baby.
pag-aalala niya. Umiling-iling ako. Hindi na, sasamahan kita. Ayokong umuwi na hindi nalalaman ang result ng ginawa mo. Mahina niyan, tinapik-tapik ang kamay ko. It's a small problem, Ali. Nang makapasok kami, unang-una naming nakita ang lalaki may-ari ng kotse na binundol ni Aaron. Ayan, sir! Siya yung mayabang na mayaman na sumira sa kotse ko! Pagsisigaw na kaagad ng lalaki, tinuro pa niya mukha ni Aaron. Naningkit ang mga mata ni Aaron. Ikaw pa may gana na ipatawag ako rito? Gayong ikaw ito nang bastos sa asawa ko? Sagot kaagad ni Aaron. Anong binastos? Hindi ko binastos ang asawa mo. Ikaw naman pala nang bastos sa asawa ni Mr. Anderson. Sabi naman ng officer. Hindi ko po binastos ang asawa niya, sir. Pinapasakay ko lang. Defend nito sa sarili. After that, where are you going to take my wife? Do you really think that forcing my wife is not rude? Umigting ang panga ni Aaron. Palihim ako napangiti dahil napaka-possessive niya pa rin kahit nandito na kami sa police station. Ganoon naman pala nangyari. Sino nga naman ang hindi magagalit kung binabastos ang asawa? Ang mali niyo lang dito, Mr. Anderson, ay ang pagsira sa kotse na lalaking ito. Sabi ng officer, I'm ready to pay the damage. Kagad na sabi ni Aaron, yun naman pala eh. Bakit mo pa pinatagal kung handa ka naman palang bayaran ng damage ng kotse ko? Your car is rotten. Maybe 20,000 is enough. Ano? 20,000? Pambili lang ng gulong yun ah. Reklamo nitong lalaki. 20,000 is enough. If you can fix it, sell it to a junk shop. Aaron's POV. Last night. Mula sa kinahigaan ko ay may malaking screen na kitang-kita ang bawat galaw sa loob ng silid namin mag-asawa. There is a hidden camera inside our room. Ali didn't know that. Tom, I wanna hug you now, Ali. I'm sorry. Hindi pa sa ngayon. Hindi ko pa kayang yakapin ka sa ngayon. Bakit ba hindi ko matanggap na si Dale Ross ang tumulong sa'yo? Kitang-kita ko kung paanong napasobsob ang mukha nito sa balambot naming unan. Hindi ko matiis na lumabas ng silid na kinaroroonan ko para puntahan si Nanay Nelia at utusan ito na puntahan si Ali para ipagising sa kanya si Ali. Nang bumalik ay hindi niya kasama si Ali. Where is Ali? Tanong ko kaagad sa kanya. Sir, ayaw sumagot eh. Mukhang tulog na yata. Sagot nito. Paano tulog? Nakikita ko pa lang siya kanina nagising. Naiinis na sabi ko dito. Paano niyo nakita, senyorito? Huwag mo nang tanungin. Napakross arm siya sa harapan nito. Bakit hindi nila kayong pumunta sa kwarto niyo, senyorito? Gisingin niyo si Ma'am Ali. No. Kaagad na tanggi niya. Bakit? Pinapairal niyo ho kasi yung mataas niyong pride, senyorito. Kasintayog ng mga payat na niyog sa probinsya yung pride niyo. Kapag si Ma'am Ali napagod, naku, baka iwan na naman kayo nun. No, she can't do that. Paano niyo nasabi? She couldn't take the triplets away from me. I know my wife's weakness. Especially now, my children are becoming close to me. Yun naman po pala, senyorito. Bakit niyo po kailangan tiisin si Ma'am Ashley? I couldn't answer Nanay Nelia's last question. Matulog na ulit kay Nanay Nelia. Bilan ko dito at tumalikod na sa kanya para bumalik sa kwarto kung saan ako panandali ang lumipat. Dala ko ang ibang mga gamit ko. Na makapasok sa loob ng kwarto ay kaagad kong sinulyapan na malaking screen na tumambad sa akin ang mukha ng napakaganda kong asawa. Mahimbing na itong natutulog. I even zoom in to stare at her for a few minutes. I never get tired of looking at her angelic face. I love this woman so much. Buong magdamag yata akong gising at hindi makatulog. Buong magdamag ko rin na tinitigan ang mukha ng asawa ko. Mahimbing na itong natutulog samantalang ako hindi makatulog. Gusto kong tumabi sa kanya ngunit pinipigilan ko lang ang sarili kong puntahan siya. Ashley's POV. Hindi ako papayag sa 20,000 pesos. Hindi pa maayos ang damage ng kotse ko noon, officer. Hindi ako papayag. Dapat makulong na ang mayabang na yan. Reklamo pa ng lalaki. Do you think I won't complain about what you did to my wife? You don't want 20,000? Then, we'll both go to jail. Choose 20,000 or we'll both go to jail. Aaron threatened. Mukhang inuutakan ni Aaron ang isang ito. Biglang nanahimik ang lalaki na tila nag-iisip. Ilang minuto itong nanahimik ngunit nagsalita rin naman kalaunan. Sige na nga, kukunin ko din 20,000 mo. Kesa naman wala akong mapapala. Sumang-ayon na lang din ito.
Paglabas namin sa police station, binatukan ko na lang bigla si Aaron. Oh, what was that for? Haplos ang batok niya. Bakit ang kuripot mo? Hindi ako kuripot, Ali. Kaagad na depensa niya. Piso lang yung 20,000 sa'yo eh. Sabi ko, so what? Bulok na yung kotse niya. Tinuluyan ko lang. Isa pa, ganito ako. Magaling gumawa ng diskarte. Para saan pati ginegosyante ako? Hinarap niya ako. Napalunok ako. Sa bagay. See? You also agree with me. Nang sabihin iyon ay kaagad niyang kinawit ang kanyang braso sa aking bawang. Let's go. We will continue at home what we did earlier. He winked at me. We both laughed. Gabi na makauwi kami sa bahay. 9:00 na dahil dumaan pa kami sa mansyon. Natuwa na rin ako dahil pinalaya na ni Aaron si Mr. Rossi. Ganon din si Mama Carmela. Sobrang saya nito nang sabihin ni Aaron ang balita. Dad, ilang beses ko rin sinabi sa inyo na hindi ako magpapakasal sa lalaking kalalaya lang sa kulungan. Nakataas sa mga kilay na sabi ni Danny, ang pinsan ni Aaron. Nasa mansyon kasi ito kasama ang daddy nito na kapatid ng daddy ni Aaron. Hindi masamang tao sa Dale, iha. Kung masama siya, dapat hindi niya na pinag-aksayan pa ng oras ang anak ng pinsan mo. Nag-effort pa nga siya na dali ng anak ng pinsan mo sa ibang bansa para lang maipagamot ito. Depensa naman ng daddy ni Danny. Nakataas pa rin ang mga kilay ni Danny habang nakatingin ito sa kausap, ang sarili nitong ama. Nanatili kaming nakikinig sa bangayan ng mag-ama. Kahit na, I still don't want to marry him. Hindi siya pasado sa mga lalaking gusto ko. Pakakasal niyo na nga lang ako sa lalaking kagagaling pa sa presinto. My God, Daddy! I can't believe you're still going ahead with what you're planning. Despite all. My God! Mahinang napahampas sa sariling noo si Danny. Hindi sila magkasundo ng daddy niya. Habang nakikinig ako sa usapan ng mag-ama, katabi ko si Aaron, kaharap ko naman si Mama Carmela at si Papa Rafael ay kaharap naman ni Aaron. Nabigla na lamang ako na may humapit sa bewang ko. Why are you listening to their conversation? Biglang bulong ni Aaron sa tenga ko. Bigla akong napalayo dahil sa kiliting hatid nito. Naririnig ko kahit hindi ko sadyain na hindi makinig. Sagot ko dito. Ngumiti ito. Umuwi na tayo. Kanina pa kita gustong papakit. Mula'y bulong niya sa akin kasabay ang pagngiti nito ng pilyo sa akin. Nasarapan tayo ng dad at mommy mo. Mahiya ka nga. Saway ko naman. What now? Mas lalo pang kinabing ni Aaron ang aking bawang para mapalapit sa kanya. Kahit nasa harapan lang namin ng mommy at daddy niya, panay pa rin ang lapit ang mukha niya sa aking leeg. At saka ito inamoy-amoy. I'm sure they've experienced ito. Mas lalo itong umiti ng pilyo sa akin. Pilit kong pinipigilan ang mapatawa dahil seryosong pag-uusap ni Danny at ang daddy nito. Ayokong ako pa ang dahilan para matigilan sila sa pag-uusap at maibaling ang kanilang atensyon sa aming dalawa ni Aaron. Talagang napakapilyo na lalaking ito. Baliwala sa kanya kahit nasa harapan kami ng mga magulang niya. Dahil tulog na mga batay, dumiretso na ako sa silid namin ni Aaron. Nauna ako sa kanya dahil may kausap pa ito sa phone nang iwan ko sa living room. Mukhang seryoso sa pakikipag-usap sa kabilang linya. Hindi ko na itananong sa kanya kung sinong kausap niya. Naalala kong Valentine's Day nga pala bukas. Pagkapasok ko sa silid ay dumiretso ako sa banyo habang hinubad pa isa-isa ang aking mga saplot. Kaya nang pumasok ako sa banyo ay nakakalat ang aking mga saplot sa sahig. Pagkatapos kong maglinis ng katawan, paglabas ko sa pintuan ng banyo ay muntika na akong mapatalon sa gulat. Nakasandal sa wall si Aaron habang nakataas ang isang kamay nito. Hawak ang panty kong kauhubad ko pa lang. Aaron, bakit ba nagugulat ka? Reklamo ko sa kanya. Wala pa akong ginagawa, Ali. Sinasadya mo ba talaga ikalat ang underwear mo? Tanong nito sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang ilapit niya ito sa kanyang mukha at inamoy niya iyon. Wala naman siya reaksyon pagkatapos. Hindi ko alam kung mabango pa ba iyon. Kauhubad ko lang kasi noon. Aaron, sambit ko. Napaawang ang labi ko. Pagkatapos niyang amuyin, iyon ay binitawan niya ito. Itinapon niya kung saan at saka niya kinabig ang bewang kong palapit sa kanya. Humigpit ang pagkakahawa ko sa tuwalya na tanging nagsisilbing nakatakip sa hubad kong katawan. Bumaba ang tingin niya roon. Sa isang iglap, naramdaman ko na lang ang sarili ko na isinandal niya sa pader. Huwag ka na magbihis. Huhubarin ko rin naman. Bulong niya at saka pinagapang ang halik nito sa akin tenga, leeg, pababa sa aking katawan. Naglakbay na rin ang kamay niya sa aking bewang hanggang sa marating nito ang gustong marating.
Tumigil siya sa paghalik sa akin at muli niya akong tiningnan sa aking mga mata. You're so beautiful, wife. This is what you will always remember, Ali. You've been mine since the beginning. You're all mine. He whispered to me as he captured my lips. Nakapaglabanan ako sa pakikipaghalikan sa kanya. Ngunit maya-maya ay tumigil ako. Tumayo ako. Ayoko na, pagod na ako. Reklamo ko naman, kumunot bigla ang kanyang noo. Ang totoo sinadya ko lang talaga na itigil para mabitin siya. Wala lang, trip ko lang na asarin ng isang hudas. Binuhay ko lang ang pagkalalaki niya. Are you damn fucking serious, wife? Pagod na ako, daddy. Gusto ko na matulog eh. Paglalambing ko na may kasama pang paghikab. Naglakad akong palapit sa kama. Narinig ko naman na sumunod siya sa akin. Gusto ko nang matawa pero talagang pinigilan ko lang kaya tumalikod na lamang ako sa kanya para hindi niya makita ang aking mukha. Are you fucking kidding me, wife? Ginalit mo pero hindi mo tatapusin? Nakasunod pa rin siya sa akin. Pagod na ako eh. Anong gagawin ko? Kunwari at humarap ako sa kanya. Hinila ko ang kumot at tumiga. Nagtalukbong ako sa kumot. Narinig kong malakas na paghinga niyang malalim. Palihim akong natawa sa ilalim ng makapal na kumot. Shit! Narinig ko ang madiin niyang pagmura. Narinig kong naglakad siya papasok sa loob ng banyo. Malakas na pagsarado ng pinto ang narinig ko pagkatapos. Happy Valentine's, ma'am! Bati sa akin ni Nanay Nelia. Hinahanap ko kasi si Aaron. Wala na siya sa kama nang magising ako. Valentine's Day ngayon. Sana man lang may matanggap akong bati mula sa kanya. Nagalit kaya siya sa ginawa ko sa kanya kagabi? Hindi na naman siya nangulit kagabi. Siguro naman hindi siya nagalit sa ginawa kong pambibitin sa kanya. Si Aaron po, Nanay Nelia. Napansin niyo po? Si senyorito, ma'am? Maaga pa po siyang umalis kanina. Kaagad na kumunot ang noo ko. Bakit bang aga niyong umalis? Hindi niyo malang hinintay na magising ako or di kaya ginising niya ako? Nasa ganoon akong pag-iisip nang dumating ang triplets. Hi, Mom! Naunang bumati sa akin si Helios. Sumunod naman ang dalawa. Pinaupo ko muna sila at pinaganda sila ng breakfast. Pagkatapos namin kumain, pinaliguan ko naman sila. Inintay ko ang tawag ni Aaron kahit walang kasiguraduhan. Ngunit nakailang silip na ako sa aking phone, walang Aaron na tumatawag sa akin. Pagkatapos magpakasarap kagabi, ganito na lang palagi ang nangyayari. Iniiwan niya ako sa umaga. Sa bagay, naudot nga diba? Hindi natuloy. Baka tuluyan na nagtampo, di kaya nagalit siya ng tuluyan sa ginawa ko sa kanya. Palabas na ako sa living room nang marinig ko ang pagtawag ni Nanay Nelia sa akin. Ma'am Ashley, si Madam Carmela po nasa kabilang linya, hinahanap ka. Sigaw ni Nanay Nelia habang hawak ang telepono. Tinatamad na lumapit ako para kunin mula sa kanya ang telepono. Hello, Mama? Walang gana na sagot ko. Yes, Ashley? Happy Valentine's, my dear. Nandyan ba si Aaron? Tanong nito. Napanguso ako. Wala po. Naku, Valentine's Day? Bakit umalis? Pumunta kayo ngayon dito sa mansyon. Kayo ng mga bata. Pasusundo ko kayo sa family driver. Sabi nito. Total, nakakabagot dito sa bahay. Mabuti siguro kung dalhin ko ang triplet sa mansyon. Sige po, Mama. Maliligo lang po ako at bibihisan ko na rin po ang mga bata. Paalam ko dito. Binaba ko na kaagad ang telepono. Yung inaasahan kong tatawag sa akin walang paramdam. Buong maghapon yata na hindi namin makakasama si Aaron sa araw na ito. Hindi ko rin alam kung saan siya nagpunta. Ang alam ko naman kapag mga ganitong may mga okasyon ay hindi yun pumupunta sa office niya. Pagkatapos kong bihisan ng triplet, sinunod ko naman ang sarili ko. Nasa hagdanan pa lang kami nang marinig ko ang sigaw ni Nanay Nelia. Ashley, nariyan na po ang inyong sundo. Sigaw nito. Tumakbo na ang triplet samantalang ako'y naiwan. Palabas pa lang ako sa malaking pinto at naghihintay na nga ang van. Naunang pumasok ang triplets at saka naman ako sumunod. Mommy, where are we going? Tanong kaagad ni Helios. Kay Mamita, di ba Mama? Sagot naman ni Aliana. Ngumiti na lamang ako dahil nasagot na ni Aliana ang tanong ni Helios. Hindi ko tinatanong ko si Mommy. Pansin kong minsan ay hindi nagkakasundo si Aliana at Helios. Sinugot ko lang yung tanong mo, no? Mataray na sagot ni Aliana. Huwag na kayo mag-away dalawa. Saway ko sa kanila. Kasi Mama si Kuya Helios, nangaasar. Sumbong ni Aliana. Natahimik na rin naman sila pagkatapos ng ilang minuto nilang pagbabangayan. Ilang minuto ang biyahe namin bago narating ang mansyon. Manong, ano meron?
Tanong ko kaagad sa family driver nang makababa kami. Hindi ko po alam, ma'am eh. Umiiling na sagot nito. Nauna nang tumakbo si Aliana at Hayden. Naiwan kaming dalawa ni Helios. Kami ang magkasabay na pumasok. Nakakapagtaka dahil iilan ang mga sasakyan na nakapark sa labas ng gate. Hindi naman sinabi ni Mama Carmela na may iba pa palang mga bisita. Papasok na kami nang biglang naging maingay ang paligid. Akala ko tahimik lang ngunit nang makapasok kami ni Helios ay biglang naging maingay. Anong meron? Nag-celebrate yata si Mama at Papa ng Valentine's. Ang sweet naman nila kung ganoon. Bakit kaya sweet ang daddy ni Aaron ngunit itong si Aaron? Wala man lang ginagawang paraan para maging sweet naman. Kung tutuusin, mas kinikilig pa ako sa love life ng mom at daddy niya. Kaya lang kaya magiging sweet si Judas? May chance pa kaya na maging sweet na lalaking iyon? Unang hakbang pa lang nang makapasok sa loob ng mansyon ay tumambad kaagad sa akin ang pulang carpet hanggang sa mahaba at mataas na hagdanan ng mansyon. Sa mga sulok naman ay may mga heart balloons na nakabitin sa ere. Pero teka, bigla ako natigilan, maging si Helios na katabi ko'y pinigilan kong gumalaw. Nakatingin na sa amin ngayon ang ilang tao na nasa loob ng mansyon. Yung iba ay may mga dalang kamera. Anong meron, Mom? Napatingala sa akin si Helios. Napailing na lamang ako. Hindi ko alam, son. Baka nag-celebrate sila mamita mo. Sagot ko na lang dito. Simula sa hagdanan ay may nagsalita at alam kong pababae yun ang hagdanan. Napako ako sa aking kinatatayuan nang marinig ang buong boses ni Aaron. Aaron? Sambit ko sa kawalan. Nang tuluyan na itong tumambad sa aking harapan, bigla ako napatakip sa aking bibig. Si Aaron nga. Habang unti-unting naglalakad pababa ng hagdan na merong carpet. Hawak naman ito ang microphone. Napaawang ang labi ko. Di ko alam kung ano magiging reaksyon ko. Anong ginagawa niya? Bakit may mga paganito? Akala ko ba bawal siya dito? Pero bakit siya nagsasalita? Hindi ba dapat si Papa Rafael ang magsalita dyan para kay Mama Carmela? Moment nila to eh. Bakit ba nangaagaw ng moment ang lalaking ito? Nakakahiya. Nilibot kong aking paningin. Lahat sila nakatingin ngayon kay Aaron. Lahat ng may mga hawak na camera ay nakatutok ngayon kay Aaron. Ngayon ko lang din napagtanto na meron din palang nakatutok na camera sa akin. Ang lakas ng kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ano ba kasampa ko doon ni Aaron? Kung alam ko lang na nandito siya, edi sana nagbihis naman ako ng nababagay sa okasyon na ito. Mas lalo lumakas ang tahip ng dibdib ko nang tuluyan ang nasa harapan ko si Aaron. Mula sa aking tabi ay may lumapit na babae at kinuha nito si Helios. Pinatabi nito ang anak namin. Ngayon kami lang dalawa ang nasa gitna. For my beautiful wife. Panimula ni Aaron. Nakangiti ito at mas lalong lumapit sa akin. Binigay niya sa akin ang hawak niyang napakalaking bouquet. Pagkatapos niyang ibigay sa akin iyon, sa kanya iniabuhat ang aking kamay at tinawakan ito. Ako naman ay walang idea kung anong ginagawa niya. Wala naman kasi siyang sinasabi sa akin na meron pala siyang pagganito. Aaron, tanging sambit ko. Ngumiti ito at dinala nito sa kanyang labi ang kamay ko at maingat na hinalikan. Nanlaki ang mga mata ko. Naghiyawan naman ang mga tao na nasa paligid namin. Daddy, good luck! Narinig ko sigaw ni Aliana. Nalingon ni Aaron ang anak namin at saka ito kumindat kay Aliana. Ako naman ay hindi na alam ko anong gagawin. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Muli siyang marap sa akin. Ang napakagwapo kong asawa ay mas lalong naging pogi sa paningin ko. Nang umiti ito sa akin ng napakatamis. Nakatitig ako ngayon sa mapula at manipis nitong labi. Aaron, anong pakulo ito? Kung alam ko lang na maraming tao dito at... Pinigilan niya ako sa pagsalita. Tinakpan niya ng daliri ang labi ko. Shh! You're still beautiful no matter what you wear. You're still the most beautiful in my eyes, Ali. He said. Napatungo ako at napangiti habang kagat ang labi ko. Masyado yata akong pinapakilig na lalaking ito. Gusto niyo bang mangisay na ako dito sa harapan niya sa sobrang kaba na nararamdaman ko? Idagdag pa ang kilig na nararamdaman ko. Mas lalo naghiyawan ng mga bisita. Nilingon ko ang mga ito. Feeling ko namumula ang pisngi ko sa mga pinaggagawa ni Aaron sa akin. Ano kayang pakulo ng Judas na ito? Ano ba talagang binabalak niya ngayon? Ashley, Miranda Anderson. Seryosong sambit ito sa buong pangalan ko. Umalingaw-ngaw ang pangalan ko sa kasulok-sulukan ng mansyon. Mas lalo akong kinabahan. Ano ba talaga, Judas? Ano bang ginagawa mo?
Kausap ko sa akin sarili. Parang maiihi sa sobrang kaba na nararamdaman ko na at the same time, nakangiti ako. Gusto kong malaman na lahat na nandito. Muli siya nagsalita tumingin sa mga bisita. Nagkislapan ang mga kamera. Muli siyang tumingin sa akin at saka niya muling hinalikan ang kamay ko. Ilang beses niya na bang hinalikan iyon? 2 pa lang naman. Napalingon ako sa anak namin na si Hayden. Malapit sa kinaroroonan naming dalawa. Lumapit ito sa daddy niya at ibinigay ang maliit na box. Napatingala naman ako sa itaas nang sabay-sabay na bumagsak ang karatula. Dahan-dahan kong binasa ang nakasulat doon. Doon, tumulo na lang bigla ang luha ko na mag-sink in sa utak ko ang lahat. Is he proposing to me?